susi para maranasan po natin yung prosperity, yung success, at meron ding mga hadlang. So, ang dami na, no? Ilan na yan? 2, 3, 4, 5, 6. O, marami pa. 5. Pang-anim po. Ayan, pag-uusapan natin ngayon. So, kung tayo ay may pagkukulang sa mga bagay na ito, napakahalaga unang-una, magsisi tayo, talikuran natin ang ating maling gawa at pili nating sumunod sa Diyos. Thank you, Lord. Sis Nobi, pakibasa yung Psalm 19:11. Psalm 19:11. Sister Michelle, Deuteronomy 28:45. Lord Jesus. Sige, yan muna. So, pag-usapan natin yung keeping the Lord's commands. So, kapag may inuutos ang Panginoon sa atin, ay gawin po agad natin. May pinapagawa ang Diyos sa atin, may mga issue sa ating buhay, narinig nyo ang boses ng Panginoon. Sige, basa kapatid. Amen. Sabi po dito sa Psalm chapter 19 verse 11, ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Amen. Ano daw siya, yung utos ni Lord? Siya ay, ano daw si Snobby? Ang utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. So ano daw? May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. So, itin-translate niya na yung word ni Lord, ang word of God ay babala or warning. So, bakit nga po ba merong warning? Bakit kailangan ng babala? Para iiwas tayo saan? Sa kapahamakan. Para tayo iiwas ng Panginoon saan? Sa pagdurusa. Sabi sa King James Version, moreover by them is your servants warned. Warning. Yung warning po ng Panginoon, yung kanyang salita ay hindi para limitahan tayo. Ito po ay para ituro sa atin kung ano po yung daan na dapat nating tahakin. Pag sinabi ng mga warning signs, road signs, one way, do not enter, syempre siguro one way, may kasalubong ka. Pwede kang mapahamak. Kung nakikita nyo, no U-turn. Kasi may mga mabibilis na sasakyan, kukos ng traffic. So makikita po natin yung warning ay hindi para limitahan yung ating gawa, yung ating pagkilos, kundi tayo proteksyonan. Actually, in God's word, hindi siya limitation. It is protection. Daan nyo yun not limitation, but protection for us. Na tayo, no, mga kapatid, sa pagsumusunod tayo sa Diyos, na pro-protectionan tayo ng ating pagsunod. Hindi madali, pero yun ang laging tamang gawin. Pakibasa si Deuteronomy 28. Ayan, Deuteronomy 28:45, sabi dito, kapag hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh at hindi sumunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo, magaganap sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa. Amen. Grabe, no? So, meron po talagang consequences. May mga hindi magandang idinudulot ang hindi pagsunod sa Diyos. So, ano man ang pangungusap ng Diyos sa atin, sa area ng buhay natin, gusto ng Lord na proteksyonan tayo. Pag tayo po ay inuutusan ng Diyos sa pagbibigay, anong protection yun? Saan tayo pinoproteksyonan ng Diyos? Sa pagiging greedy, sa pagmamahal sa pera. Ang cure sa greed is to give. Bakit? Ang utos ng Panginoon is one partner in life. Enter into marriage. Diba? Siyempre, simple lang. Para yung commitment, matetes, nandoon talaga. Maging, ang Panginoon, gusto niya maging pure, para hindi magkasakit ng mga tao. Di ba, pag maraming partners, pwedeng magkasakit. Yung mga utos ng Diyos sa pagiging kontento sa buhay natin para hindi tayo mawalan ng joy,
Matuto tayo i-handle ang ating pera. May wisdom kay Lord yun. Ganon din sa family, di ba? May mga utusan Diyos sa pamilya, sa mga bata, bilang mag-asawa, lalaki, babae, sa pananalita natin, paano tayo magpatawad, paano tayo mag-lead, iba't iba. Ang gusto ng Panginoon, no? Huwag natin pong baliwalain. Let us keep the Lord's commands. And yung keeping the Lord's command, ang susi. Yung pagsunod talaga, it brings blessing. Minsan, ang problema ng mga Kristiyano, sumusunod lang pero selective. Pinipili lang yung kanilang gustong sundin. Di ba yung illustration natin yan parang buffet. Kakain tayo sa buffet. Hindi naman lahat kakainin mo, hindi mo kukunin yung maraming kanin. Hindi ka kakain ng maraming tinapay. Pinipili lang po natin yung mamahal, yung mga hindi natin natitikman. Yan. Sa Word of God, hindi po ganun. Hindi tayo pwedeng selective sa pagsunod natin. Kapag tayo ay naging selective, ibig sabihin, hindi siya ang Panginoon ng lahat sa atin. Minsan gusto ng mga Kristiyano na maging selective kasi gusto nilang maging convenient, maging comfortable ang kanilang buhay Kristiyano. Pero di ba sa Luke 9:23, sabi ni Lord, if you want to be my disciple, you must deny yourself. Take up your cross and follow me. So merong cross, may sacrifice. Ang buhay Kristiyano ay hindi smooth sail, not a bed of roses, sugar and spice. Sabi nga, sa pagsunod natin, yes, sometimes it hurts. Because ang gusto ng Lord, hindi yung kalooban natin, kundi yung kalooban niya masunod. Minsan naman, ang mga Kristiyano ay sa kanilang pagsunod, may kapalit na iniisip. Tingnan natin yung principle. Bakit ba tayo sumusunod sa Diyos? Yes, God is a rewarder. Maganda pong sumunod. Ang Lord nagre-reward sa mga sumusunod. Pero sumusunod tayo sa Kanya dahil mahal natin siya. Naalala niyo yung John 15? If you remain in me, my word remain in you. Tapos sabi niya, remain in my love. As I remain in the Father's love. Sabi niya, if you obey my commands, you really love me. So ang blessing po ng Lord, mga kapatid, nandun talaga sa ating pagsunod. So ang question sa buhay natin, ano ang mga nagiging hadlang sa buhay ko na hindi ko nagagawa? Ano yung mga area sa buhay ko na nagiging dahilan na may pinapagawa ang Lord sa akin, hindi ako nakakasunod? Kapatid, magiging hindrance yan sa success, sa blessing ng ating Panginoon. So on the other side, hindrances. Ano po yung mga hadlang sa ating pamumuhay? Sinabi na, binasa kanina, ay talagang meron pong kapalit na hindi pagpapala, kundi sumpa. So, kung gusto natin ng protection ng Diyos, ng reward ng Diyos, keep God's commands. Pag tayo ay sumusuway, pag hindi natin pinapansin, ilang ulit na sinasabi ng Diyos sa atin, magbago na tayo. Ilang ulit nang sinasabi sa atin yung issue na to, paulit-ulit. Ano mangyayari sa puso ng tao? Giging matigas, parang kay Parao. Nagmamatigas hanggang sa dumating na marami ng sumpa, marami ng hirap, ayaw niya pa rin. Naging matigas ang ulo. Kailangan papaluin, parang kabayo. Hindi naman tayo kabayo, mga kapatid, di ba? Pero sabi ni Lord, parang yung mga tao ko, yung mga pinili ko, parang kabayo. Kailangan pampaluin. Naalala niyo yung verse na yan? Pakibasa po, Sis Cheng. Sa Psalm 32.
32, verse ano ba yan? Psalm 32. Yan. 8 to 9. Sige. 8 to 10 maganda. Hindi, 8 to 11. Sige. Psalm 32, 8 to 11. Ganda ng message ni Lord. Oh. Amen. Pause muna tayo, sis. Sabi niya, yung renda, masakit po yun sa dila ng kabayo, ah. Sabi mo lang sa katabi mo, sabi mo lang, hindi ka kabayo. Parang nung sa SBEC, alam mo yung anger, yung walang self-control. Yung aso, kapag naapakan mo, pusa, kakalmutin ka agad, kakagating ka, bakit? Eh hayop yan eh, animals yan eh. Walang self-control yan. Mangangagat at mangangagat yan pag nasaktan. Tayo, mga tao, meron tayong self-control. Eh sabi ko, hindi ka hayop, tao tayo. Di ba? Lalo na sa atin ng Diyos. Sabi niya, huwag tayong tumulad sa mga kabayo. Kailangan pa masaktan? Ilang ulit pa tayong kailangan masaktan para sumunod lang? Si Lord na si Lord na mismo nga magtuturo, magpapayo sa atin. May consequence 10 to 11 sis. Yan. Okay. Yan. Ang ganda, no? May pagsunod. May pagsunod talaga sa Diyos. Nakakalungkot actually yan sa mga pasaway. Nakakalungkot yan sa mga hindi sumunod. Kasi ang totoo, makakaranas sila ng pagdurusa. Sabi, labis na magdurusa ang taong masama. Ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa mga nagtitiwala sa Kanya. So, kung gusto nating maranasan yung pagpapala ng Diyos, huwag natin baliwalain yung mga utos niya. Sundin natin. Don't ignore God's commands. Follow it, every instruction, and He will reward us. Sumunod po, ang 7, ano po ang susi sa tagumpay? Ano po ang susi sa pagpapala? Seeking wisdom and counsel. Seeking wisdom and counsel. Sis Lola, Proverbs 8:18. Proverbs chapter 8, verse 18. Sister Noemi, Proverbs 11:14. Verse 11:14. Brother Jonard, Proverbs 15:22. 15:22. And then, Tita Nida, pakibasa po ng Proverbs 13:18. Proverbs 13:18. Sige, Proverbs 8:18 muna. Proverbs 8:18. Makapag bibigay ako ng kayamanan, karangalan, kaunlaran at tagumpay na magtatagal. Amen. Sino yan? Yun yung wisdom. Pag binasa niyo yung chapter 8, patungkol yan yung context niya yung wisdom. Yung karunungan. Sabi niya, ang yaman, karangalan, tinataglay ko. Kayamanang walang maliw. Kasaganahan sa buhay. Tuloy mo sis, verse 19. Verse 19. Ang maibibigay ko ay higit pa 18:19. 18:19.
ang maibibigay ko ay higit pa sa purong ginto at pilak. Yan. Amen. Higit pa sa ginto, sa pilak, yung bunga, yung bibigay niya. Yung wisdom po yun, mga kapatid. Naalala niyo yung teaching about wisdom? May wisdom sa mundo. Pag yung wisdom mo galing sa mundo, nagyayabang ang tao. Pero yung wisdom galing sa Diyos, malinis. May humility. So dito po sa Proverbs 8, yung prosperity, yung success, hindi lamang siya by hard work. Kapag masipag ka, magtatagumpay ka, totoo naman yun, pero hindi lang po yun. Kailangan dito ng karunungan. Prosperity requires wisdom. May mga tao masipag sila pero minsan kulang sa wisdom galing sa Lord. Maraming mga opportunity. Isa yung sa ginagamit namin sa noon Isipin nyo yung mga tricycle driver, pedicab driver, mahirap ang trabaho niyan. Masipag ba sila? Yes or no? Masipag po? Yes. Po. Diba? Pero ang tanong, bakit hindi nila nararanasan yung pag-unlad sa buhay nila? Hindi lang po hard work Kailangan ng karunungan. So yung wisdom, ano ba itong wisdom na ito? Ito po yung kakayahan mo na makita yung lahat ng nangyayari. Para bang may lente ka ng Diyos. Ako nakasalamin ako So yung wisdom, yung salamin. At yung salamin na yon ay mata ng Diyos. Paano nakikita ng Diyos ang mga bagay? Nagiging malinaw sa akin ang lahat. Kaya pag nagdedesisyon ako, dito ba ako pupunta? Siya ba'y kikilalanin ko? Dapat ko ba siyang samahan? So may katotohanan po. Yung wisdom ni Lord, connected yan sa Word of God. Hindi lang po ito talino, hindi lang po ito mga achievements sa school. Hindi ito patungkol sa experience. Yung wisdom na nanggagaling sa Diyos ay malaman mo kung ano yung tama sa paningin ng Diyos. At ano yung mga paraan ng Panginoon, hindi yung pamamaraan ng mundo. So sa mundo may tawag na diskarte, pero pag kay Lord, kapatid, may wisdom. So ano bang ibig sabihin kapag may wisdom ang isang tao na galing sa Diyos? Pakibasa rin sis yung Proverbs 11:14. Proverbs 11:14, sabi dito, sa kakulangan ng tuntunin ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararaming tagumpay ay tiyak. Amen. Yan. So wisdom and counsel. May payo. So ang linaw, when we seek wisdom and counsel, yun yung sagot, no? Yung wisdom galing kay Lord, counsel galing kay Lord, at syempre, wisdom galing sa mga godly people, at yung counsel din na galing sa mga tao na yun. So ano pong ibig sabihin? Kailangan tayo, kung may wisdom tayo, hinahanap natin yung counsel. Alam nyo, una, tinatanong muna natin ng Diyos bago tayo magdesisyon. Tatanungin mo si Lord, magpe-pray ka talaga, Lord. Tama ba ito magiging desisyon ko, Lord? Tapos syempre, tingnan mo rin yung mga sinasamahan mo. Papakinggan mo rin yung counsel. Makikinig ka rin sa mga tao na meron talagang relasyon sa Diyos. Meron talagang relasyon sa Diyos. Nakakatuwa naman no, may mga kapatiran tayo na tumatawag sa atin, Pastor, ganito, ganyan. Ganito, ganyan. Ano nang nangyari kasi ganito? Parang ganito na gusto namin gawin. Ganito na. May mga issue. Pero ang tanong nila, tama ba yung gagawin namin? Dahil seeking wisdom. Hindi lang sa akin. Una-una sa Diyos. Panalangin. Pangalawa, yung Word of God. Pagbabasa ng Bible. Yung pagbabasa natin ng Bible, nalalaman natin yung standard ng Diyos. At syempre, doon sa mga tao na medyo, alam yun, talagang malapit sa'yo, mapagkakatiwalaan, at mature. May maturity na.
So, sa pagbabasa natin kasi ng Bible, dapat yun ang manguna sa atin. May nagtanong sa akin, which is maganda, nagsisik siya ng wisdom. Sabi na, Pastor, ang question niya, paano ko malalaman na ang isang tao na ito ay talagang kalooban ng Diyos para sa akin? Oh, ang ganda ng tanong, di ba? Gaasawa siya eh. Paano niya malalaman if he or she is the right one? God's given person para sa akin. He's the right person for me. Sige nga, tanongin ko kayo, paano nyo sasagutin yun? Paano ko malalaman na ito na nga yung binibigay ni Lord na makakasama ko? Sige. Sa mga may mga love life muna. Sige. Sige nga, tawagin natin si Brother Jonarn. Jay, anong Hello pwede mong sagutin? Sige. Walang tama't mali ano lang tayo. Ano lang, gusto ko kang kayo marinig. Sige lang, be honest. Kung Christian na pastor or non-believer, ganun. Oo, pwede. Ano po, kumbaga parang may 5 kasi di ba? Kung ako yung mag-a-advise sa kanya, sasabihin ko, unang-una, kailangan may word ka muna kay Lord. Pangalawa, yung 5 kasi yun yung peace, di ba? Tapos kakausapin mo din yung mga godly, advice, kung tama ba, ano ba yung buhay niya, ganun. Okay. Yan. So yung kalooban ng Diyos, di ba? Si Sis Lola. Ano bang right person para kay Ruth? Paano natin malalaman na Ruth siya na? Diba? Sige. Una po, kailangan may divine fear sa Lord. Tapos, be church, may kinabibilangan na church, Christian church. Tapos, responsible. Yon, may mga yan si Sister Grace, para kay kay Girly. Example lang, kung si Girly ang nagtanong sa'yo, Ma, paano ko ba malalaman kung siya yung para sa akin ang bigay ni Lord? Ayun po, Pastor, yun nga, yung may takot. Hindi lang Kristiyano, kasi madali lang maging Kristiyano eh. Pero yung may takot sa Panginoon, yun yung pinaka-importante. Tapos, matured, kumbaga kayang i-handle yung relationship at soon yung magiging pamilya niya. Kasi minsan may mga lalaking, kumbaga, yung wala pang paninindigan sa family regarding sa decision. So maganda yung matured at may firm na decision at meron ding firm foundation. Yun nga yung si Jesus sa buhay niya. Parang sa resume with with experience na, no? With experience. Sa family, no? Basta mabait sa pamilya, may experience may tayo. Okay, si Brother Eugene last, para kay Yuma. Pag tinanong ni Yuma, Daddy, paano ba malalaman kung siya na ba? Amen. Sasabihin ko sa kanya kung talaga... Mahina, Brother Huge. Hello? Yung signal mo, mahina rin yung boses. Hello po. Yeah, sige, medyo lumakas. Yan, lalapit ko na lang po. Sa akin po, syempre, lahat naman tayo mga magulang, pinagpipray natin. Pero sasabihin ko sa anak ko, kung yun na talaga yung right person, tama naman yung mga sinabi ng mga at totoo naman yung mga nabanggit ng mga ibang kapatid. Pero syempre, di ba, mas maganda kung yung babae na mapangasawa niya or makatuluyan niya is born again Christian din. And then at the same time, di naman kasi yung characteristic ng isang tao hindi naman talaga agad namomold in the long run, talagang lalo na kung bagong Christian pa rin o pa lang, namomold yun throughout the years and dun sa paglilingkod. Isa kasi may mga
ayun nga, kung malalaman niya kung yung babae na yun magpapatuloy dun sa maglilingkod kay Lord, ano man ang kunyari meron siya mga problema, so hihingi siya ng advice, mag-uusap sila, pareha silang hihingi ng advice kay Lord, magpe-pray sila. So yun, at the same time malalaman niya kung talagang para sila sa isa't isa, at yun nga yung talaga yung binigay ni Lord. Kailangan talaga yung communication nila nandun, tapos yung devotion nila, May journal, no? journal. Tama. Kasi napaka-importante, kaya nga si Yuma, tinuturuan ko rin, nag-journal ka na this week. Minsan, talagang nire-remind ko pa siya eh. Sabi ko, kailangan. Pag walang journal, wala, no? Sige. So, marami pa po. Yun lang muna. Sige, salamat, Jin. Ang tanong ko sa inyo, saan nyo kinuha yung standard na yan? Bakit naging ganyan ang standard nyo? Very simple. Saan? Sagot po. Don't be unequally yoked with an unbeliever. Saan, sis? Don't be unequally yoked with an unbeliever. So napakalinaw na ang standard nyo na ngayon ay sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang naging pamantayan ng buhay mo ay hindi na yung gusto mo lang. Tinatanong mo ngayon kung ano ba yung gusto ng Diyos. Yan po yung karunungan eh. Kaya tayo po, mga kapatid, kapag nagbibigay tayo ng advice, dapat talaga galing sa salita ng Diyos. And that is giving words of wisdom, hindi base sa experience natin. Kasi ang mga tao iba-iba experience eh. Hindi pwede maging source ng truth ang experience. Hindi pwedeng maging source ng truth ang mga teachings lamang. Kailangan nanggagaling mismo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay katotohanan. Gusto natin maging tama ang mga desisyon natin sa buhay natin, ito ang sagot ko sa Kanya. Paano mo ba gustong masagot? Standard ba ng mundo? O sa standard ng Diyos? Kasi tayong mga Kristiyano, pakinggan nyo, napakaganda na nagtatanong tayo. At makikinig tayo doon sa mga taong lumalakad kasama ang Diyos. Ngayon, kung ang tanong mo, pakinggan nyo to ay paano mo malalaman kung siya na nga ang kailangan na makasama mo habang buhay na bigay sa iyo ng Lord? Unang-una, tama kayo eh. Dapat Kristiyano. Totoo yung totoong Kristiyano at malagong Kristiyano. Kung ikaw ay babae at naghahanap ka ng papapangasawang lalaki, pakinggan niyo mga kapatid, ito ang sagot. Sabi ko sa kanya, balik tayo sa plano ng Diyos sa marriage. Kung may boyfriend ka, girlfriend ka ngayon, dapat yan na yung nakikita mong mapapangasawa mo. Hindi yan parang pre-taste sa supermarket. Na kapag ayaw mo, ay, ayoko na. Hindi. Dapat nakikita mo yung relationship mo ngayon for marriage na. Ngayon, ang plano ng Diyos sa marriage, yung lalaki ang magiging leader. So malalaman mo kung siya yung para sa'yo, kung meron siyang leadership. Pangalawa, alam niya ba yung tawag ng Diyos sa buhay niya? Kasi kung ang babae ay ginawa para suportahan ang calling ng lalaki. Pag walang calling o purpose ang lalaki, paano mo siya susuportahan? Kung ikaw naman ay lalaki, paano mo malalaman na siya na nga yung binigay ni Lord sa'yo? May check yun, Kristiyano. Pero tanong mo, supportive ba siya? Kasi kung sa relationship nyo ngayon pa lang, kinukontra ka niya, paano kanya tutulungan sa pagtupad ng calling ng Diyos sa buhay mo? Kukontrahin ka rin niya.
So, saan natin nakuha yun? Saan nyo nakuha yung mga sagot na yun? Sa Bible. Sa word. Kaya we need to study the Word. Dapat yung Word of God ang ating maging direction. Hindi yung mga emotion lang natin. Oo, importante, gusto mo siya. Pero leader ba siya? Lumalakad ba siya sa calling ng Diyos? May direksyon ba ang buhay niya na susuportahan mo? Kung walang direksyon, saan kayo pupunta? Paano kanya ililid? So, wag lang maging basihan yung emotion. Ano pa? Pag may wisdom kay Lord, hindi tayo nagmamadali. Kung nakita mo, Kristiyano siya, hintay-hintay tayo. Tingnan mo muna kung nagmamature siya. Pag hindi nagmamature, paano na yun? Willing ka bang maghintay? Kasi kapag umuo ka na, sinuot mo na yung wedding ring, wala nang turning back. Touch move. Diba? So, hindi tayo nagmamadali. We are patient in making major life decision, major life choices. Hindi lamang to sa pagpili ng lifetime partner. Ganun din sa business. Bago ka pumasok ng business, teka, tanungin mo muna si Lord, marangal ba to? Ito ba makakasama ko itong mga Kristiyano? Baka bigla akong takbuhan ito. Ikaw din yung mapapahamak. Kaya nalulugi, kaya nalulugmok sa utang, sa lusak. Bakit? Yung mga taong sinamahan, naging business partner. Hindi lamang sa marrying someone, but also in business partnership, kailangan yung wisdom ni Lord sa panghihiram ng pera. Tingnan muna natin. Papasok ako, mag-i-invest ako sa ganito. Mag-iingat tayo. Baka yung pag-i-investa natin, baka yung pahihiramin natin, kunwaring Kristiyano, mga isang buwan pa lang umaattend, di ba? Hindi naman talaga natin alam yung bahay, yung history ng family. Minsan ganun din tayo pag nanghihiram tayo. Saan natin ilalagay? Bakit tayo nanghihiram? Bakit tayo nangungutang? Kailangan ba? Minsan ba, o baka doon lang dahil gusto natin, o dahil trend lang, di ba? Walang wisdom yun. Hingi din tayo sa mga major life decision natin. Pag magre-resign ka na, magpo-full-time na ako, magbi-business na lang ako. Yan to, ganyan. Magpe-pray. Tanungin mo yung mga nagbi-business, yung mga nagpo-full-time doon. Hindi lahat ng open doors galing sa Panginoon, ha? Kailangan ng discernment. Wisdom to know, to see God's perspective. God's truth in all things. Alam nyo, kapag may wisdom tayo kay Lord, mapoproteksyonan nito yung mga kayamanan na binigay sa atin ng Lord. Mamamanage natin ng maayos. May mga tao na ang laki ng kinikita, ang laki ng blessing, pero dahil walang wisdom, kinukulang pa din. Walang wisdom, naku, ang liit pa din sa kanyang paningin. Pero ang totoo, ang laki-laki na ng mga blessing. Bakit? Walang wisdom Nagpapadala sa emosyon, sa mga paggastos. Ano mangyayari? Pakibasa nga ulit sis, Proverbs 11:14. Proverbs 11:14. Kung walang gumagabay, babagsak ang bansa. Aray. Tiyak na kaligtasan kung maraming tagapayo. Yan. Pag wala, hindi nagtatanong. Sige lang ng sige. Yung isang kapatid natin, nakakatuwa, no? Anyan ba sila? Wala Kasi sabi niya, nabangga sila. Sinisingil sila. Nagbabayad agad sila ng 6.5. Nagtanong naman siya, Pastor, ano bang gagawin sa ganun? Alam mo, napakaganda ng ganun Di ba nagtatanong? Hindi lang sa akin magtanong tayo sa may mga karanasan. Kasi may kotse ako. May kotse siya. So nagtatanong siya. Ano bang ganyan? Sinisingil siya. So in-advise natin, huwag ka muna magbayad. Kausapin mo. May video ba siya? May ebidensya ba siya na ikaw talaga yung mali? Kasi nagasgasan ako. Nagasgasan din siya. O kita mo, ang magsasabi na ikaw ay mali, hindi siya.
ang magsasabi na ikaw ay magbabayad, 6'5" yun ha, basta malaki yun, ay hindi siya, kundi ang batas. Kaya sabi natin, dali mo sa police station, tingin mo kung willing siya dun. May mga picture ka, di ba? O di pag ikaw mali, bayaran mo 6'5". Pero pag siya yung mali, babayaran niya yung gasgas sa'yo. Ginigipit daw sila eh. Minimessage sila eh. Bayaran niyo na to, ganito, ganyan. Kayo yung mali, kayo nasa ano. Sabi ko, ang karunungan, doon ka sa katotohanan. Hanapin mo yun. Pumunta ka sa police station, mag-report ka, sabi mo, doon kayo mag-usap. O, kahuli-hulihan, ang ending, hindi na nag-reply. Bakit? Eh kasi gusto lang silang pagbayarin. Pero ang totoo, may kasalanan din yun. Maano pa nga dyan, maganda-ganda pa. Pag pumunta sa police station, napatunayan na siya may kasalanan, siya magpapagawa ng kotse mo. Diba? Kasi minsan yung pride, yung mga ayaw makinig, ang sinasabi, hindi, alam ko na to. Kapatid, hindi natin alam ang mga bagay-bagay. Hindi lahat ng decision making natin sinusolo. Dapat nagtatanong, humihingi ng payo. May tagumpay kapag maraming counsel. Pero hindi naman ibig sabihin na sila na yung magiging control sa buhay mo, sa decision mo. Ang ibig sabihin na yung humble ka, na nakikinig ka sa mga points na sinasabi sa iyo. From trusted, from mature believers, na mga godly people talaga. So, ano tayo hihingi ng counsel? Siyempre, unang-una, humingi ka ng counsel sa salita ng Diyos. Pangalawa, sa mga spiritually mature, na hindi emosyon ang paiiralin. Yung mga talagang may biblical foundation, grounded. Ibig sabihin talaga yung mga decision ng tao na yon ay base sa salita ng Diyos, hindi bias, hindi nakabase sa emosyon. Sadly, mga leaders, minsan, sana nga lang minsan, no? Minsan yung decision natin ay nakabase sa emosyon natin eh. Kasi na-hurt tayo. Kasi na-hurt yung kaibigan natin, yung pamilya natin, kaya yung decision natin, bias na. May emotion involved. Kapag tinitingnan mo yung tao, galit kasi galit yung kaibigan mo sa kanya. Hindi ganoon. Dapat biblical ang ating foundation. Doon nakabase ang decision. Magtanong tayo doon sa mga taong talagang totoong i-correct tayo. Honest. Makakatanggap talaga tayo ng honest feedback. At syempre, alisin natin yung pride. Kasi kapag may pride, nagagalit ka doon sa tao, nag-correct sa'yo. At syempre, pagtanungan mo rin yung mga taong kitang-kita mo yung bunga ng Diyos. Yung mga tao na may integrity. Yung kitang-kita mo yung bunga ng Espiritu sa kanila. Kung nag-struggle ka sa marriage, huwag kang magtanong sa mga tao na bitter. Hindi nagpapatawad. Diba? Saka magpatanong doon sa mga godly people na talagang ino-honor nila si Lord sa kanilang marriage. Sa mga mature believers na talagang ibabalik ka sa katotohanan, sa pag-ibig, sa pagpapatawad. Pag mag-invest ka ng pera, wag lang yung sa hype, wag lang yung sa trend. Magtanong ka yung, teka, paano ba tong risk nito? Pag nag-invest ako dito, di ba mayroong planning yan eh. Kaya ang question sa atin, para hindi tayo malugmok sa dusa, sabi ng salita, let us ask counsel before making great or big decisions in life. Makinig tayo na hindi lang sa mga taong mag-a-agree sa atin, kundi magsasabi talaga sa atin ng katotohanan. Tanong din sa atin, humble ba tayo na makorek? Meron ba kayong mga taong gano'n na talagang tinatanggap nyo na ito, totoo yung sasabihin niya. Kahit masakit, pero totoo yung sasabihin niya. Kaya lahat po ng ating decision, mga kapatid, let us seek wisdom and counsel. Maging teachable tayo para lumago tayo. Huwag nating i-disregard, i-refuse ang mga counsel para hindi tayo paulit-ulit. Sabi ng Proverbs 15, ano mangyayari pag nagre-refuse tayo ng counsel? Sabi po dito, Pastor, ang mga balak ay nabibigo kung walang pagsasanggunian, ngunit nagtatagumpay kung maraming tagapayo. Oo, nabibigo eh. Ayaw naman nating mabigo.
Plans fail when counsel is ignored. Pag walang plano, walang counsel, walang wisdom, bigla lang ginawa, bigla lang nagdesisyon, magtatanong tayo, lalo na sa mga malalaking desisyon sa buhay natin. Proverbs 13:18. 13:18, ang sabi dito, kahihiyan ang hindi nakikinig ng kapatid. Ngunit ang tumatanggap ng tayo ay mataan. Naku, ang sabi dito, kahihiyan ang kasasadlakan ng mga hindi nakikinig sa saway. Ngunit yung tumatanggap ng payo, mag-aani ng karangalan. So, sa isang translation, poverty and shame. Kahirapan at kahihiyan. Ayaw naman natin yun, di ba? Kaya ang wisdom dito, talagang magtanong tayo unang-una sa Diyos. Ang taong ayaw, ang salita ng Diyos, ang taong ayaw tumanggap ng pangaral, dadanas ng kahirapan at kahihiyan. Ngunit ang tumatanggap nito ay pararangalan. Amen. Diba? Alam nyo bakit yung iba ayaw humingi ng counsel? Kasi gusto nila, pag nagtagumpay sila, they will get the glory. They will get the honor. Alam naman natin yun, sino yung gusto yung glory? Hindi, ako lang to. Sino nagdesisyon dyan? Hindi, ako lang. Naisip ko lang. Matalino ko, magaling ako, di ba? Hindi ko na sila kailangan. Alam ko ginagawa ko, pinag-aralan ko to. Anong scene yun? Pride yun eh. Wala na, hindi ko na sila kailangan. Hindi ko kailangan ng mga advice. Nako, pride yun. Pero alam nyo, yung humility, hindi, kay Lord galing to. May mga kapatid tayo na nagsabi. May mga brothers and sisters akong pinagtanungan at ito yung kanilang advice. And tama yung kanilang advice. Salamat sa ating spiritual family. No? Kaya ingatan natin na magkaroon ng pride sa ating puso. Huwag tayong ma-offend kapag tayo ay kinokorek. Huwag tayong humingi ng counsel sa mga mag-a-agree lang sa atin. Unang-una, hingi tayo ng counsel sa Word of God at yun ang maging buhay natin. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po Diyos sa gabi ng ating aming pag-aaral. Salamat po Lord, tulungan mo kami to seek wisdom and counsel. And kapag narinig